Ang lahat, pag-ibig niya ay wagas, pag-asa natin at lakas, pagpapala niya ay laging bumubuhos, purihin natin ang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Panginoon, Ikaw po ang pinagmumulan, ang batis ng aming pag-asa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw po ang aming lakas at kagalingan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw po ang aming buhay at liwanag. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, lumapit si Huda kay Jose at ang wika, "Nakikiusap po ako, Ginoo, kung inyong mamarapatin, huwag sana ninyong ikagalit. Ang palagi ko sa inyo ay para na kayong paraon. Ginoo, tinanong ninyo kung meron pa kaming ama at kapatid. Ang tugon po namin ay may ama kaming matanda na at bunsong kapatid na anak niya sa katandaan. Sinabi pa naming patay na ang kapatid nito at siya na lamang ang buhay na anak ng kanyang ina. Kaya mahal na mahal siya ng aming ama. Niutos niyong dalhin siya rito upang inyong makita. Ang wika naman ninyo'y, hindi ninyo kami tatanggapin dito kung hindi namin siya maihaharap sa inyo. Ang latang ito ay sinabi namin sa aming ama nang umuwi kami. Muli kaming inutusan ng aming ama na pumarito upang bumili ng pagkain. Pinaalala namin sa kanya na hindi nyo kami tatanggapin kung hindi kasama ang bunso naming kapatid. Sinabi po niya sa amin, alam naman ninyo na dalawa lamang ang anak ng kanilang ina. Wala nang isa, maaaring niluray ng mabangis na hayop. At kung ang natitira ay isasama pa ninyo, maaaring mamatay na ako sa dalamhati. Hindi na mapigil ni Jose ang kanyang damdamin, kaya pinalis niya ang kanyang tagapaglingkod. Nang sila na lamang ang naroon, pinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siya. Sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Ehipsyo, kaya't ang balita'y mabilis na nakarating sa palasyo. Ako si Jose ang pagtapat niya sa kanyang mga kapatid. Buhay pa bang talaga ang ating ama? Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot. Lumapit kayo
wika ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ako nga si Jose, ang iyong kapatid, na ipinagbili ninyo sa Ehipto. Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang iyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos na nagpadala sa akin dito upang iligtas ang inyong buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Gunitaing malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lupay nila ay merong tagutom na pinarating itong Panginoon kung kaya nagdahop sila sa pagkain. Subalit ang Diyos ay sa una nila ay may sugong lalaki, tulad ng alipin, binenta nila ang batang si Jose. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang paa nito'y nagdanas ng hirap nang ito'y ipangaw. Pati leg niya'y pinagkwintas ng kolyar na bakal. Hanggang sa dumating ang isang sandali na siya'y subukin nitong Panginoon na siyang nangakong siya'y tutubusin. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang kinasangkapan niya ay isang hari, siyang nagpalaya. Pinalaya siya nitong haring ito na namamahala. Doon sa palasyong tahanan ng hari, pinapamahala. Sa buong lupain, siya ginawa niyang katiwala. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ang Diyos ay maghahari na, talikdan ng tanang sala, manalig sa balita niya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon,
panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito at kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok ng inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga-Sodoma at taga-Gomora. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Malapit nang maghari ang Diyos. Malapit nang maghari ang Diyos. Ito po ay madalas nating naririnig. Ano po? Malapit nang maghari ang Diyos. At ang unang marahil sumasagi sa atin, pag pinag-usapan ng paghahari ng Diyos, ito ay ibig sabihin kaginhawahan. Ibig sabihin po nito maayos na pamumuhay, katarungan, kalutasan sa marami nating problema dahil ang pinag-uusapan natin ay paghahari ng Diyos. Ito ang ibinili ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Nung kanyang isinugo ito para magpunta sa iba't ibang bayan. Ang unang-unang sinabi ng Panginoon, ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pero pansinin niyo po, sinabi niya marapit ng malutas ang problema ninyo, magkakaroon ng katarungan kayo, giginhawa na kayo. Pero kasunod ng pangungusap na ito ni Jesus, yung sinabi niya, pagalingin ninyo ang may sakit, buhayin ng mga patay, pagalingin ninyo ang mga ketongin, palayasin ang mga demonyo, kayo ay maging bukas palad o magbigay. Hindi ba pinag-uusapan natin yung gagawin ng Diyos sa atin? Paglutas sa ating problema? Bakit parang merong ibig sabihin ng Panginoon sa bandang o sa mga sumunod niya agad na sinabi? Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin po nito, kung ang inaasam po natin sa ngayon ay ang kaginhawahan, katarungan, maayos na pamumuhay, kalutasan sa ating mga problema, ito po ay ating makakamtan kung tayo po ay gagawa ng ating bahagi. Kung tayo ay tutupad sa tungkulin po natin. Kung tayo po ay makikiisa sa gawain ng pangangaral, pagpapagaling, pagbibigay, pagdadamayan, pagtutulungan. Yung paghahari ng Diyos, hindi lamang po yan yung katapusan ng lahat. Katapusan, paggunaw ng mundo, hindi po. Ang isa sa mga nais ipabatid ng Panginoon sa atin, kung inaasam natin yung paghahari ng Diyos na mangyari na, maranasan na natin ang maayos sa pamumuhay, ito ay hindi lamang manggagaling sa Diyos na parang ibabagsak na lang sa atin ng biglaan, hindi. Kailangan meron tayong pakikiisa, meron tayong pakikilahok, meron tayong ambag, may gagawin tayo para makamta natin yung inaasam na maayos na pamumuhay, makatarungan, naibsan tayo sa problema. Ang sabi doon, mangaral kayo. Sabi doon, magpagaling kayo. Bahagi po tayo para makamtan natin ang maayos na pamumuhay na ito ay bahagi ng kaharian ng Diyos. Kahapon po, kami ay nagkaroon ng alumni homecoming sa Holy Apostles Senior Seminary. Doon po ako nagtapos. Yan po ay diyan sa Makati. Pagkatapos po, bago matapos ang meeting namin o ang kabuuan ng homecoming, nagkaroon ng eleksyon. At ang naboto na magiging presidente ng buong alumni homecoming ng aming seminaryo
na 40 anyos na, 40 years na po, ay isang batang pare. Isang batang pare. Siyang magiging presidente ng alumni. May mga obispo, may matatandang mga pare, may mga senior clergy. Pero ang nahalal na presidente na mangunguna, isang batang pare. Nung makahawak siya, sabi ng mga pare, speech, speech, speech ng bagong presidente. No? Ano sabi niya? Unang-unang sinabi niya, sabi niya, alam niyo naman po, ng pagkakahalal sa akin sa pwestong ito bilang presidente ng ating napakalaking alumni ay ang pakikiisa ng bawat isa. Pakikilahok ng lahat. Ibig sabihin niya, hindi lang ako mangunguna sa paglilingkod. Ang aking pamamalakad sa buong alumni, kasama kayo. Kasama lahat. Tama nga naman. Eto, alumni homecoming. O, kumusta na sa Maynila? Ito po mga pare, galing sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. May galing pa sa abroad. Nung makita ako, alam nila ako yung taga Quiapo. Ang sabi nila, "Uy, totoo ba yung nababalitaan namin? Sa Quiapo, malinis na daw. Wala na raw yung mga vendor. Maluluwag na raw kalsada." Sabi ko, opo. Nakita ko naman po talaga. Maganda, maluwag, maayos. Kasi yun po yung panawagan o advokasya ng aming alkalde ng Maynila. No? Pero alam po ninyo, sinabi naman din ni Yorme yun eh. Hindi lang mag-isa siya na paaayusin, pagagandahin ang lungsod ng Maynila. Kailangan ng pakikiisa ng bawat Manilenyo. Kung siya lang mag-isa, hindi kakayanin. Kailangan magkakasama. May makikiisa ang bawat Manilenyo. Nangangarap po tayo na maayos na maging mga buhay natin. Ligtas yung ating mga lugar, yung mga barangay natin, malinis, walang tambay, hindi delikadong maglakad paggabi o umuwi ng gabi, na hindi tayo papasukin sa ating mga bahay, hindi tayo nanakawan. Yan ay hangarin ng lahat. Pero alam po ninyo, hindi naman kaya lang ng barangay captain yan. Hindi yan kaya lang ng mga presidente ng Homeowners Association. Hindi lang magagawa ng isang alkalde. Kailangan sama-sama tayo. Makikiisa tayo. Hindi lang tayo maghihintay ng resulta, manonood. Hindi lang kapag hindi narating nakamtan yung pangako, basta na lang magkikritik na tayo, di ba? No, mangpupula na tayo, hindi naman pala totoo yan. Maghihintay na lang tayo at kumukuya-kuya-kuya na lang sa bahay, hindi. Kung nais natin na ganitong klaseng pamumuhay o pamayanan, makiisa tayo. No? Bahagi tayo ng pagkakaroon ng ligtas na mga kalsada, maayos na pamayanan, masayang barangay, at makatarungan at mapayapang lipunan. Bahagi tayo niyan. Ito po ay paalala sa atin mula sa Ebanghelyo. Kung nais din nating magkaroon o makita ang kaharian ng Diyos sa ating bansa, sa ating mga pamayanan, kailangan gawin din natin yung tungkulin natin sa Diyos. Mangaral tayo, maglingkod tayo, magbahagi tayo sa ating kapwa, magmalasakit tayo, maging bukas palad sa pagtulong. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tayo ay kabahagi sa walang hanggang plano ng Diyos. Pinili ni Kristo ang bawat isa sa atin sa dahilang tanging siya lamang ang nakababatid. Itaas natin ang ating mga panalangin sa Diyos
na siyang nangangalaga sa atin. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway patuloy na mag-anyaya at magsugo ng marami pang misyonero upang ipahayag ang kaligtasan ng Diyos. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Ang mga taong nalilito o kulang sa paggalang sa sarili, naway maunawaan ang plano ng Diyos para sa kanila. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Yung mga tumatanggi sa mga tagapagdala ng mensahe ng Diyos at sa katotohanan ng kanilang taglay, naway makadama ng habag ng Diyos. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Yung may malubhang karamdaman, naway tanggapin ng bukas loob ang sakramento ng pagpapagaling at pakikipagkasundo. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Ang mga tapat na namayapa, naway makapiling ni Kristo sa huling hantungan ng kaluwalhatian ng kanyang paghahari. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Ama ng aming Panginoong Hesukristo, inampun mo kami bilang iyong mga anak. Tulungan mo kaming pahalagahan ang maraming biyayang ito habang itinataas namin sa iyo ang aming panalangin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Tanggapin ninyo, O Diyos namin, Ama, na kayanan naming alay sa inyo. Galing din po sa inyo mga biyaya na ito, tinapay at alak mula sa aming ani. Inyo po nawang itong ikaligaya. Kung mamarapatin po sila inyong gawin. Katawan at dugo ng inyong anak, minamahal namin Jesus. Minamahal naming Jesus. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal,
Ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin, kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Idalangin po natin ang kaharian ng Diyos ay mapasa atin at ang kanyang kalooban ay magawa nating sundin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,
nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.